Po muna yumukot manalangin and let's all pray for the word of the Lord this morning. Panginoon, maraming salamat po sa presensya ng bawat isang naririto. Alam po namin na hindi po ito nagkataon lamang. Ito po, Panginoon, ay parte ng napakaganda at mabuting plano ninyo para sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin na ikaw po, Panginoon, ay malayang makakilos sa aming pag-aaral ng salita po ninyo. Dalangin namin ang karunungan na nagbumula sa inyo ang siyang tanggapin ng bawat isa. Maunawaan namin, hindi lang basta marinig, kundi maunawaan kung ano po ang nais mo para sa amin ngayong umaga. Marinig namin ang malinaw ang tinig ninyo, Panginoon. At baguhin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Nais ko pong umpisahan ito doon po sa konting review about what happened last week. Sa mga nandito po ay the title of the message last week was What Do You See? Yan po ang title natin. Kinuwento ko na po yan last week. Sa mga hindi po wala po, sa mga naririto po na wala last week, pwede po ninyong panoorin yung live video natin about that para po medyo makakonect kayo because ito po ay pagpapatuloy lamang noong pong mensahe ng Panginoon para sa atin last week. So kung wala po kayo last week, available po yung video na yon doon sa ating Facebook page kasi po naka-live tayo. So pwede po ninyong balikan at pakinggan, no po. So kinuwento ko po saan ang galing yan, bakit yan ang nilagay ng Panginoon sa puso ko last time. At paano ko po nasabi na siguradong yan po ang naisabihin na sa atin ng Panginoon last week. So, yan po yung title last time. And we look at the story of Caleb and Joshua last week. Kasi po, there is a passage in the Bible where in the time of Moses, nang sila po ay naglalakbay papunta ng lupang pangako, nagpadala si Moses ng 12 espiya. Tig-iisa sa bawat tribo ng Israel because there are 12 tribes sa bayan ng Diyos. So may representation ng bawat tribo at ipinadala sila bilang espiya magmanman, tignan yung pong lupang pangako. Nang bumalik po sila sa pagmamanman, ibinalita po nila kung anong nakita nila. And that's the reason why the title is What Do You See? 10 of them, ang sinabi po, nakita daw nilang ang lupa, tama, it is flowing with milk and honey. Ibig sabihin, masagana ang lupa, yan ang report nila. Pero ang summary ng report ay parang mas nag-lean doon sa mga nakita nilang panganib. Marami daw kaaway, may mga higante daw na nandun. At kapag sinabi nilang higante, hindi sila namalikmata lang. In fact, the Bible tells us na talagang nakita po nila ang mga angkan ni anak doon. And the word Nephilim ay lumabas din. So may mga Nephilim pa doon. Sa Biblia po, pag sinabing mga angkan ni anak at saka po mga Nephilim, talaga pong literal na higante ang mga yun. Hindi lang basta taong malaki. They are really giants. In fact po, Goliath is parang latak na lamang ng angkan ni Akan. So, maliit pa si Goliath compare sa mga nauna sa kanya. So, yun yung mga nakita nila. In fact, may dala-dala po silang prutas galing doon sa lupa. Malalaki rin yung mga prutas. Pero ang kanila pong sinasabi, we are like grasshoppers. Parang tipaklong lang sa kanila. Aapakan lang nila tayo. Yun ang report. Yun yung nakita po ng 10. Pero yung dalawa, si Caleb and Joshua, iba yung report nila. Pareho ang nakita ng kanilang physical na mata. They also saw the same giants, saw the same problem. Nakita nila yung parehong lupa, parehong mga kaaway, nakita nila. Pero ang report nila, sabi nila, kayang-kaya natin silang talunin. That's what they said. No po. Pareho ang nakita ng physical na mata, but yung mata po nilang spiritual, magkaibang kanilang nakita. Ibang-iba kung paanong tumingin yung dalawa compare sa 10. And we have studied that last week. Napakaganda po nun kung magsisink in lang sa atin yun. Kasi po maraming mga tao, para-paraw lang tayo nakikita sa physical na mata, pero ang interpretation natin iba.
I remember po, naalala ko lang bigla, this is to introduce po yung part 2 nito. No? Naalala ko po nang si Pastora Marina ay nasa hospital noon. By the way, I think po majority of us kilala naman si Pastora Marina. Umuwi na po siya sa Panginoon. No? Pero nung si Pastora Marina ay nasa hospital, nasa ICU siya, the first time na na-opera siya, yung tinanggal po yung dapat tanggalin sa kanya. I remember nasa ICU po siya. Ang visitation ay ano lang per batch kasi hindi pwedeng marami doon eh. So we have divided yung pong mga visitors into different batches para po tignan at ipanalangin sa pastora. I think po marami sa inyo naalala pa yon kasi maybe you are a part of that big group. May kwarto pong inarkila na parang doon hino-hold yung mga visitors and then each and every group, mga siguro 2 minutes mo po ata to 3 minutes. Ayun. Tapos naalala ko lang yun kasi yun ang senaryo eh. Yung unang batch pumasok, pagkalabas ng unang batch, malungkot ang itsura, papasok ka second batch eh. At ang balita ng unang batch, makanyanyarugoy, Pastor, makalunos siya, ganito, ganyan. Habang po nagkukwento sila, mararamdaman mo napakabigat ng kwarto. Kasi po, they are parang telling the story of what they saw. Ganito, ganyan, makalunos siya po. Maybe because of their love also for Pastor. Siyempre naman po, let's just be clear about that, no? Pero pagbalik ng second batch, iba yung mukha nila compared sa first group. Pagkabalik ng second batch, ang kanilang bungad ay, may santing na yakulay, Pastora, salamat keng Ginoo, mag-survive salamat keng Ginoo, akabyusan na itang operation. Positive yung dala nila. Parehong tao ang nakita. Parehong lugar ang pinuntahan. Pero, ewan ko po, magkaibang perspective ang report. No po. Kaya pinag-usapan po natin ito kasi po, malinaw naman yan na maaari pong ang maraming tao nabibigatan sa mga pagsubok kasi po mali ang kanilang tinitignan. Maybe it's all about the perspective. Maniniwala naman po tayo that all people have problems and difficulties, right? Pero napakahalaga kung paano po natin tignan ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Sometimes napakaliit lang, pero kung titignan mo yan sa maling lens, titignan mo lang yan sa matang pisikal at hindi mo titignan ng Diyos na mas malaki sa problemang yan, paghihinaan talaga tayo ng loob. Kaya napakahalaga po nito. We have looked about the story of Caleb and Joshua that time po. Habang ang lahat ay ang nakita ay higante, mga kaaway, nakita po ng dalawa, si Caleb and Joshua, ang mga pangako ng Diyos. At ang challenge po sa atin last week is yung to ask, ano nga ba talaga ang nakikita ng mata nating spiritual? Yun yung challenge po sa atin. Now, honestly po, I thought last week na tapos na tayo doon. Kasi po, I have delivered it, yung message po ng Panginoon in the best way that I can. Alam ko po, I have flaws and weaknesses. Pero ang totoong tagapagturo naman natin ang Diyos. Kaya po, iniwan ko na yon. I have done my best to share kung ano po yung inilagay ng Panginoon sa puso ko at pinapasabi niya sa inyo. So sinabi ko na yon. Honestly po, I thought tapos na yon. That was supposed to be a one message only and then move on. No po. And then I just asked the Lord for another message for this morning. Pero habang nagdarasal po ako for this morning at nagbabasa ng Biblia, alam po ninyo, I felt in my heart, naramdaman ko sa aking puso na para bang sinasabi ng Panginoon sa akin na hindi pa siya tapos doon sa mensaheng ito. May part 2. Kaya nga po, we will talk about what do you see, pero part 2. And we will focus on a passage in the Bible that is written in 2 Kings chapter 6. Dati po, last week, ang focus natin is the story of Caleb and Joshua, but now we will focus on Elisha at saka po yung kanyang servant o yung apprentice
apprentice niya. Tama ako, no? If my memory serves me right, sa Bible school, Gehazi ba tawag ang pangalan niya? Tama, Gehazi. But dito po kasi sa 2 Kings chapter 6, hindi binanggit yung pangalan. Pero alam po kasi namin na may pangalan yung apprentice niya sa ibang passage sa Bible na tawag Gehazi. But we will be focusing on that particular passage. If you have Bibles po, you can check it because later po we will open that particular passage in 2 Kings chapter 6. No po. May part 2 ito. Wag po sana ninyong isipin na pareho ito, no? Kasi po I will not repeat the part 1. Pero ito po'y katuloy noong last week. Alam po ninyo, nang maramdaman ko yan sa aking puso na parang hindi pa tapos ang Panginoon and He wants to still talk to us about this, having the correct vision or the correct perspective. Alam po ninyo, naintindihan ko yan eh. Kasi po, as you all know, Monday to Friday po, magmula Lunes hanggang Biyernes ay nagtuturo po ako. Usually from 7 o'clock up to 5:30 p.m. Nagtuturo ako sa Davsu, kung alam po ninyo yung Davsu. I am a college instructor there. By the way po, konting salamat sa Panginoon, number 1 po pala kami. I'm promoting, promote ko po yung school namin. Not just in Pampanga, but sa buong Central Luzon. Lumabas po kasi yung ranking ng mga universities. But it's all for the glory of God. Very masaya ako kasi po I'm a part of it. And marami po kami mga instructors na Christian. So I believe it's the Lord na gumawa po noon. And of course po, katulad ng lagi kong sinashare sa inyo, we supposed to pray for the places na dinadala tayo ng Panginoon. Kung may trabaho ka, you pray for your company. Kung nag-aaral ka, you pray for the school na nasaan ka. Kung nagtatrabaho ka, kahit saan man, you pray doon sa bawat lugar na dinadala tayo ng Panginoon. That's one of our purpose kung bakit nandun tayo. No po. At makigalak kapag ka po nagtatagumpay yung mga institution na pinagdalahan sa atin ng Panginoon. Ano lang po yan, sidetrack lang, naalala ko lang. Pero balik lang ako, bilang isang guro, naintindihan ko ang Panginoon on the part na parang ang nararamdaman kong hindi pa siya tapos doon sa lesson last time. Kasi po as a teacher, naintindihan ko yan. At lahat ng mga teachers dito, alam na alam po yan. There are some lessons na hindi mo talaga may tuturo ng isang session lang. In fact po, I teach math and science subjects. So there are times na akala mo tapos na, pero kailangan mo siyang diinan. Ano po? May mga lessons na hindi sapat ang isang turuan lang. May mga pagkakataon na kailangang ulitin, kailangang palalimin, kailangang i-review, lalong-lalo na kapag importante yung lesson. Kasi po, kung di importante yan, palilipasin mo na lang. Same din sa magulang. That's also the reason why paulit-ulit pag minsan ng ating pagtuturo. At sinasabi nga ng mga anak, happy na naman yan. Paulit-ulit na mo, sinabi mo na yan ma, ulit-ulit na mo. May reason kung bakit inuulit-ulit yan. Lalo pa kung napakahalaga ng lesson pong yan. I remember po tuloy isang illustration na nabasa ko noon, no? About a certain pastor. New pastor lang po siya sa isang church. Nag-preach po siya ng first preaching niya. Everyone was impressed because of ito pong eloquence at saka po itong the way he teach and all of that. So, all of the members are excited na bumalik the second Sunday. Pagdating po ng second Sunday, nakaupo na lahat at tumayo po ang pastor. Pero ang kakaiba, he preached the same preaching. Noong pong last time. Di pinabayaan po nila, baka po nagkataon lang, etc. Walang naglakas ng loob na mag-react. So nakinig pa rin sila, although alam na nila at narinig na nila last week, pinakinggan pa rin naman nila. And then, on the following Sunday, third Sunday, nabigla po sila, pareho na naman preaching. The same sermon.
The same verses, same sermon, same conclusion. And then the following, yung pang-apat na Sunday, pareho na naman. Hindi po nakatiis ang isang deacon sa church. Tinanong na yung pastor kasi 1 month na. Puro ita. Puro yon. At alam po ninyo ang sagot ng pastor. And sabi niya, ang tanong muna pala ng deacons is, Pastor, mawalang galang na po, no? Pero bakit pare-pareho po ata yung preaching ninyo for the whole month? Same verses, same illustration, same conclusion, same points. Bakit po pare-pareho ata? Yan ang tanong niya. Tapos sumagot po ang pastor, ang sabi niya, magbabago ako ng sermon kapag ginawa na ninyo yung napakinggan ninyo. Yun ang sabi niya. I will start changing changing the message the day na nakita ko kayong ginagawa na yung message na yun. Kasi ang sabi po niya, maybe you are already informed. Sometimes po kasi we have the knowledge. But we cannot say that we understand it unless we apply it. Minsan alam natin, pero kung di mo ginagawa, di mo pa naiintindihan. And yan din ang reason kung bakit po minsan paulit-ulit ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Even problems, difficulties, testing, and then you are asking the Lord, Lord, parang paulit-ulit ata. There's a cycle. Maybe the correct question is, baka di ka pa natututo. Kaya paulit-ulit. Naku po ninyo. And sometimes, paulit-ulit yan because the Lord wants us to understand something. At kapag hindi mo talaga naiintindihan yan, mauulit at mauulit yan. No po. And hindi ko naman po sinasabing hindi natin naintindihan yung last time, but maybe the Lord is trying to emphasize something sa atin pong buhay so that we can apply kung ano po ang nais ng Panginoon para sa atin. Alam po ninyo, I believe po this lesson po of having the right perspective, not just looking with our physical eyes, pero titignan natin ang mga bagay-bagay with our spiritual eyes, with the eyes of faith. Napakahalaga na maintindihan natin ito. Kaya po we will emphasize again this message this morning po. Alam po ninyo mga kapatid, napakahalaga nito because what we see, kung anong nakikita natin, paano natin tignan ang mga bagay-bagay, will affect how we live. No po. Kung ano po at paano tayo tumingin, maapektuhan yung ating kilos, galaw, pamumuhay. Kapag ka po negative thinker ka at lahat ng makita mo nako-convert ng negative sa ating isip, pag tumingin ka, puro negative ang hinahanap mo, maapektuhan ang paraan ng pamumuhay mo. You will have a negative life. Hindi ka magiging masaya sa iyong buhay kapag ka ganoon. Pero kapag ka po ang nakikita natin, kahit may pagsubok at problema, nakikita natin ang katapatan ng Diyos at kabutihan ng Diyos, ang hinahanap natin, may problema pero napakabuti pa rin ng Panginoon. Ang nakikita po natin at hinahanap natin, we are counting the blessings, not those problems that we have. Maiiba yung atin pong pamumuhay araw-araw. Your language will change, paraan ng pagsasalita magbabago, paraan ng pag-iisip magbabago, ang kilos at galaw mo magbabago kapag ka po ganoon. So, pag-usapan po natin ito, ang tanong pa rin this morning is, what do we see? What do we see? Part 2 na po ito. But this time, we will go to the book of 2 Kings chapter 6. Sa buhay po ni Propeta Prophet Elisha. Eliseo yan sa Tagalog. No po. Nung bata ako, nalilito rin ako dyan, si Elias at Eliseo. Elias po, Elijah. Elisha po, si Eliseo. So, kay Elisha po tayo. Because po si Elijah po, apprentice niya, si Elisha. May connection naman kasi sila. But ang 2 Kings chapter 6 po ay kwento at buhay ni Prophet Elisha. Let's read po, 3 talata lang ang babasahin natin. Hindi po natin babasahin yung buong chapter. But if you want to review it sa inyong pong mga tahanan mamaya, you can read from verse 1 hanggang sa dulo ng chapter na yan. Pero we will just be focusing on 3 verses
That's specifically on verse 15, 16, and 17. So yan po ang babasahin natin. No po. Verse 15 po muna tayo. This is 2 Kings, ikalawang hari, chapter 6, verse 15. Sabi po ng Biblia, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lunsod. Sabi niya, Guro, paano tayo ngayon? In fact, binasa ko yan sa ibang translation ng Tagalog. Yung pong translation sa ibang translation ng Tagalog, ang ginamit po yung bukod sa guro, paano na tayo, I think po ang pagkakasulat ay, Guro, ano pong gagawin natin? Yun ang saad. Because sa English translation, tinatanong niya kung anong gagawin. So yun. Paano na tayo ngayon? Ano pong gagawin natin? So that's the question. Yan po. And then verse 16, basahin natin, sinabi ni Eliseo, ito po ang tugon ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. So magkakaroon tayo ng idea ng mga nakitang kawal na napakarami, nito pong apprentice o yung kasama ni Eliseo ay mga kaaway nila. Kaya po natatakot siya, so yung question niya na ano na pong gagawin natin o paano na po tayo ngayon, yung question na yon ay question ng takot. May takot yon, may panic. Kasi po, napapalibutan sila ng kaaway. So ang tanong niya, ano pong gagawin natin ngayon? Paano po tayo? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot. In-address mo na yung takot. Later po, i-emphasize natin yan. No? In-address po muna yung takot, huwag kang matakot. Ang sabi po ni Eliseo, ang sagot po ni Eliseo, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. And then verse 17, at siya'y nanalangin, si Eliseo po ito. After niyang sabihin na mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila, kaya huwag kang matakot, bigla po nag-pray itong si Eliseo. By the way, si Eliseo po ay propeta ng Diyos. At siya po ay tapat sa Panginoon. Nanalangin po si Eliseo at ang sabi niya, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin, talking about yung pong assistant niya. Buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Ang question po, bulag po ba yung kasama niya? Hindi. Nakita nga po niya yung mga kawal. Anong sinasabi nitong si Eliseo na pinapanalangin niyang mabuksan ang kanyang mata? So ibig sabihin po, we know na it is a different eyes, not the physical eyes. Yung pong patunay na talagang hindi lang matang physical ang pinag-uusapan dito. Kasi hindi naman po bulag ang matang physical noong kanya pong kasama. Pero may isa pang klase ng mata na pinapanalangin nitong si Eliseo na mabuksan para doon sa kanya pong assistant. No? So ang nangyari po, pinakinggan nga daw po ni Yahweh ang kanyang panalangin at binuksan ni Yahweh yung mata. Of course, yun ang prayer. Nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Chariots of fire. If you are reading your Bibles, those chariots are not, yung mga typical chariots lang. They are angels from above. So ang nakita po ngayon, ito pong kasama ni Eliseo, nang ipinanalangin ni Eliseo magbukas ang mata noong pong kanyang kasama, nakita po niya ang katotohanan na tama napakaraming kaaway, pero mas marami ang hukbo ng Diyos na nagtatanggol sa bawat isa sa atin. At yun po ang nakita po. Literal na nakita niya. Ano po, how I pray and how we wish na magsibukas din ang ating mga mata para makita natin ang totoong picture. Sometimes po kasi nagpapanik tayo kasi kung ano lang nakikita ng physical mong mata, yun lang ang alam natin. Hindi natin nakikita kung anong ginagawa ng Diyos para sa atin. Pero dito po, binigyan po ng grace ng Diyos ng pagkakataon na makita din nitong kasama ni Eliseo yun talagang tunay na nangyayari. So, kaya sinasabi ko po lagi, madalas po kasi OA tamo mo. Itang OA po, overacting. Pero ang totoo po, kung maririnig lang natin ng Panginoon, laging ang sagot ng Panginoon, kalma lang. Kasi po sometimes we think na out of control na yung mga nangyayari. Pero tandaan po natin mga kapatid, walang pwedeng lumampas sa kamay ng Panginoon.
laging ang Diyos may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya relax ka lang. Kung alam mong kakampi mo ang Diyos, may kontrol siya sa lahat ng bagay, walang dapat pangambahin. Yan po yung buong tatlong verses na po. Of course po, bibigyan ko kayo ng context about that para mas maintindihan natin. Si Elisha po ay isang propeta ng Diyos. At bilang isang propeta, kinakausap siya ng Panginoon, lalong-lalo na kapag may mensahe ang Diyos sa kanyang bayan. So parang mouthpiece siya ng Panginoon. Walang pinagkaiba po sa microphone. Magsasalita ang Panginoon pero hindi po diretsyo noon sa tao. Gagamit po siya ng mga lingkod niya. Most of the time, we call them prophets. At ang mga propetang magdideklara ng kung anong sinasabi ng Panginoon para sa bayan. So si Elisha po, lagi siyang ginagamit ng Panginoon para bigyan sila ng kaalaman kung anong gagawin. I'm talking about yung bayan ng Panginoon. Kaya nga po, napakalakas nila. Hindi sila matalo-talo sa labanan. Bakit po? Wala pa man laban, sinasabi na ng Panginoon sa kanila kung anong dapat nilang gawin, paano sila lalaban, magtatagumpay. Even po yung magtatagumpay sila, alam na nila bago pa ang laban. Kasi po sinasabi na yun ng Panginoon and usually po, pinadadaan niya ng Panginoon sa mga propeta, katulad po ni Elisha. At alam po ng mga kaaway ang kahalagahan ng mga propeta sa panahon na yon, yung mga kaaway ng mga Israelita. Tuwing may plano po yung mga kaaway po sa time ni Elisha, I'm talking about Arameans, no? Yun po yung mga kaaway nila that time, yung panahon nila. Si Elisha po yung nagbibigay ng warning. Siyempre po ang Diyos through Elisha, nagbibigay ng warning. Kaya po hindi sila matalo-talo. So naturally po, gusto siyang hulihin at patayin ng mga kaaway. Target din siya. Kasi po kilala siya bilang propeta ng mga kaaway ng mga Israel. So ang nangyari po, nagpadala nga po ng hukbo para po hulihin siya at patayin siya. At doon po nag-umpisa ang kwento. Just try to imagine po, ako nag-imagine ako nang binabasa ko po yan. Siguro po kagigising na pamunining, kagigising pa lang po niya, no? Anat siya po makanya, lumulya po siguro, no ka rin man, pasbulo tent, lumulya makanya. Biglaan lang pong ikita ng kalaban. Kung kayo po, maalimpungatang kapagetang datangaitan, sabi po kasi ng Bible, maaga pa yun umaga yun So nakita mo ng ganun, ano po magiging reaction ninyo? Masisisi mo ba etong tao na ang kanyang respond is, ano na pong mangyayari sa atin ngayon? Paano na tayo ngayon? Hindi po ba kayo familiar sa ganung question? Ano na kaya ang gagawin ko? Paano na kaya kami ngayon? Hindi po ba kayo familiar sa ganung question? Hindi po ba ganun din ang response ng maraming tao sa panahon natin? Kapag ka po you are surrounded with problems and difficulties in life, hindi po ba napapatanong din tayo na, paano na kaya tayo ngayon? Ano na kaya ang gagawin ko? Hindi po ba pareho lang? So, it's just a natural tendency of a person. Pero ang maganda po dito, nandun si Eliseo. At ang sabi niya, huwag kang matakot. Mas marami ang kakampi natin kaysa sa mga nakikita mong kaaway natin. Makita po ninyo, pareho naman ang nakita nila. Nakita rin ni Eliseo yung mga arming nakapalibot, katulad ng nakita po, pero ang reaction magkaiba. Kasi po si Eliseo, nakabukas yung kanyang matang spiritual He don't just look at things the way they are. Nakikita niya yung Diyos sa likod ng kanyang problema. Yung isa naman po, problema lang nakikita, nakakalimutang may Diyos. At alin po kaya tayo doon, mga kapatid? So napakahalaga po nito. So yun po yung context ng story. Ang sabi ni Elisha, huwag kang matakot, mas marami ang panig natin o mga kasama natin kaysa sa kanila. Then he prays, nanalangin po si Elisha, Lord, open his eyes so that he may see. Yan po ang nasa English translation. At nakita po ang totoong nangyayari po. No, po. Doon po nagsimula yung pagbabago doon sa part na yon. So today po, yan po ang ating pong itatry at ipapanalangin na gamitin ng Panginoon upang turuan tayo ngayon pong umaga. Alam po ninyo, sometimes, when we pray,
kapag ka po tayo nasa mabigat na pagsubok. Ako po sa aking karanasan, there are times that God doesn't change the situation na kaagad-agad iikot kaagad. Pero most of the time, He will choose to change your vision first, how you see things. Sometimes it's not actually the battle, yung problem. Sometimes it's our vision or our perspective. Yun ang nagiging problema. So, let's begin po this journey this morning, verse by verse. 3 verses lang po yan. So, gagamitin po natin ang 3 verses. At upang sa gayon ay pag-usapan ng 3 punto ngayong pong umaga. Let's talk about verse 15 first. Balik lang po tayo sa verse 15. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at ano pong nakita niya? Nakita niyang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lunsod. Sinabi niya, Guro, paano na tayo ngayon? Yan pong mababasa po natin sa verse 15. Dito po, makikita po natin yung first reaction ng isang tao, someone, walking in just mere physical sight. Makikita po natin kung paano yung isang tao na mag-react na normal lang kapag ang gamit mo lang talaga ay yung physical nating mata. Ano po? Normal lang talagang ganyan mag-react. This is someone walking by sight, not by faith, but only by sight. Ano po ang naging reaction? Takot at panic. Buti nga po, tumawag pa siya sa kanyang guro, si Eliseo noon. Kung marami po siguro sa atin, hindi na nakuha pang bumalik doon sa kung nasaan man san, tumakbo ka na tumakas, no po. Marami po sigurong ganun, no? Ito pong memulay na, latinakas, labuti pa nga po, may kabalikid niya pa, nakatingin pa siya kay Elisha that time at nagtanong pa siya, Guro, paano na po ba tayo? Yun po yung naging first reaction. Sigurado po ako may takot na kasama yung question na yan. Bakit po? Kasi inaddress yan ni Elisha sa following verse. Ang sabi po kasi ni Elisha sa verse 16, di ba, huwag kang matakot. So ibig sabihin, natatakot etong tao. Kaya po diya sinabi na, parang if I will paraphrase it, natatakot ka, huwag kang matakot. Dahil natatakot siya. Kasi po, kung hindi siya natatakot at walang halong takot yung tanong na yan, hindi na sasabihin ni Elisha na huwag kang matakot. So alam po ni Elisha yan at alam ng Diyos na pinagmumulan niyan ay takot, panic na po. Yung pong kasama ni Elisha, he saw the situation, but not God. Nakita niya yung situation, pero hindi ang Diyos. Kaya po ganyan ang naging reaction. Alam po ninyo mga kapatid, sometimes, the enemy looks closer than God. And ang mangyayari niyan, kapag ka po we are focused on the problem, yun lang ang nakikita natin, nakakalimutan natin ang Diyos, magiging tendency niyan, we will panic. Naranasan na po ninyong mag-panic sa isang pagsubok at problema. That's a natural tendency of a person na nakakalimutan natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Yung pong servant, gumising siya ng maaga, ang nakita po niya, armies surrounding them, he saw trouble, he saw danger, he saw yung no escape. Parang, ano po bang tawag doon, yung parang checkmate na sa chess, no po, parang ganoon. So parang no escape, walang pag-asa. Isipin po ninyo, dadalawa lang sila, ang ipinadala, hukbo. Unusual yan Kasi po kung dadalawa lang, magpapadala ka siguro ng mga iilang foot soldiers. But para magpadala ng mga karwahe, isipin po ninyo mga kapatid, karwahe daw. Para magpadala ng karwahe, parang bubungguin nila yung isang malaking hukbo rin. No po? Pero dadalawa lang sila. So ano ba naman talagang makikita po ng tao kung physical na mata lang ang titignan? Makikita mo yung laki ng pagsubok at laki ng problema. The danger. This is us, a picture of us. Parang tayo, kapag tayo po ay nakafocus lang sa mga pagsubok, ganyan na ganyan tayo. And sometimes we panic. Baka na nakatakaya ka niyan. And then the Lord is looking at us. Kakalingman mo na naman na ating kang Diyos. Sana siguro po, Lord. We are Christians. And sometimes when we panic, kulang na lang kung marinig na lang natin ng Panginoon. Anak ko naman, nakalimutan mo na naman, nakasama mo ko, nakalimutan mo yung pangako ko sa iyo na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sometimes we forget.
Kaya nga po, napakaganda po na maalala natin yan ngayon pong umaga. No po. Yan po ay picture natin. When we focus only on what the natural eyes can see. Sometimes po, ang totoo nito, even before dumating yung umaga, even before the day starts, aminin man po natin, we are already surrounded by worries. Wala pa man yung bukas, gabi pa lang. Punong-puno ka na ng pangamba. Marami pong tao, surrounded na by worries, di pa man nagsisimula ang araw. Yung worries sa bills, worries sa deadlines, worries sa conflicts, relationships, sickness, rejection, loneliness, name it. Napakarami nating worries. We are surrounded by all of those things. Hindi pa man nagsisimula ang araw. Kaya nga po, kapag ka po dumating yung araw, parang matamlay ang araw. And there are days na feeling mo, talo ka. Pero alam po ninyo mga kapatid, hindi ganyan ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Like the servant, ang sigaw din natin, Panginoon, paano na po ako? Ano pong gagawin ko? Sometimes ang unang nararamdaman natin, takot at hindi pananampalataya. We see the bills, we see the sickness, we see stress, we see the bad news. Our natural reaction, takot, panic, stress. Yan po ang natural reaction. And then we ask, Lord, what do we do? Ano po gagawin namin? Katulad po nung kasama ni Elisha po dyan, sometimes po we feel helpless and outnumbered. Ano po bang nire-reveal nito sa atin mga kapatid? That we often walk by sight and not by faith, kadalasan. That we can't see the answer. When we can't see the answer, we assume that there's no answer. Kapag po nasa sitwasyon tayo at hindi mo alam kung anong gagawin mo, sometimes we assume na walang katugunan at walang sagot. Kaya akala mo dead end na. And then panic will come. Tapos yung panic will be louder than your prayers. Doon nagkakaroon ng problema. When the voice na worries inside you ay mas lalakas ang tinig ng mga pangamba mo kumpara dun sa pananampalataya mo at sa panalangin mo. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Ano po application natin ngayon? When we feel the fear na nagte-take over, mag-pause po muna tayo. Pause muna and then ask, is this the full picture? Ito ba talaga yung totoong? Etong nakikita ko, pero is there something I'm not seeing yet? Baka naman po mayroon tayong nakakalimutan. When you wake up, tapos po you feel that you are surrounded with many problems, mga kapatid, don't let your fear define your day. Huwag mong hayaan yung mga pangambat takot ang magdikta ng buong araw mo. Tandaan po natin, every day is a blessing. Every day, ang bawat araw, dapat ang sigaw natin sa bawat umaga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it because there is victory every day. Kung papalitan natin ang ating perspective, aalalahanin natin that God is in control of our everyday lives. Kinanta natin kanina yun eh. Huwag nating hayaang sirain ang napakagandang araw na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Sirain yan ng ating overthinking sa ating mga problema at pagpapanik dahil po nakakalimutan nating may Diyos tayo na sinasambat tutulong sa atin. No po. Learn to pause and pray and ask the Lord, Lord, show me what I'm not seeing yet. Turuan po ninyo ako, Panginoong, tumingin kung paano mong tinitignan ng mga bagay-bagay. Give me an eyes or open my spiritual eyes so that I can see what you are doing. So yun yung napakagandang panalangin. Meron po akong isa pang punto na sinulat po dito and I want to share it to you. Dito pa rin sa verse 15. Mga kapatid, the first step is not to act. Lagi pong hindi po kilos ka agad, gawa ka agad. And most of the time, ganyan tayo, di ba? Pag may pagsubok at problema, iniisip natin kung anong gagawin. No po? Kaya po gawa ka agad.
you try this, try that. We try to solve it right away. Pero mga kapatid, the first step is not to act, but to ask. But if you ask doon sa correct person. Ano po? And wala naman pong ibang dapat tanungin unang-una, kundi ang Diyos mismo. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. You pray. No po. Notice po kung ano ang ginawa ng servant. No po. He didn't run away. Hindi siya tumakbo. Hindi siya lumaban. Kasi po, maraming options eh. Nang makita po niya yung mga kaaway nila, ang mga options niya ganito. Pwede siyang tumakbo, tumakas, at pabayaan na lang si Eliseo doon. Kasi po, usually po, ang isip ng tao, bahala na ko, Ken, basta ako, ligtas ko. Usually po, ganun eh, kanya-kanyang takas. No po. Pero hindi niya ginawa yun. Pero meron pa siyang isa pang option, yung sobra naman yung tapang niya na higit na rin kalaban, kinangwaya pong tabak, may paglaban niya niyan dili. Pwede naman po itang patay kung patay, pwede rin po yun, pero hindi rin niya ginawa yun. Hindi siya kumilos. Yung action, hindi yun ang unang ginawa niya. Nagtanong siya. Yun, napakaganda po doon sa kwento. No? He didn't run away. He didn't fight on his own. He went to the man of God. Kasi po that time, pag propeta ka, ang maiisip mo, ang taong ito ay ginagamit ng Panginoon at he is the mouthpiece of the Lord. So, kung anong kalooban ng Panginoon, maririnig ko sa kanya. Yun ang naiisip niya because propeta po itong si Elisha. Ano po. So he went to the man of God and asked, ano pong gagawin natin? Though may takot sa kanyang puso, pero he asked the correct question. Mga kapatid, gusto ko pong i-apply lang ito para po mas malinaw para sa atin kung ano ang kahalagahan nito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, kapag may problema, don't react quickly. Kadalasan po, napapasubo tayo sa pagbigla-biglang kilos at pagbigla-biglang gawa. Manalangin muna tayo. You pause and pray. And then you can also go to godly counsel, godly people, and then go to the word of the Lord, you read your Bible, you pray. Because sometimes the solution doesn't start with an action. It starts with the right question to a right person. Sometimes po, God will use people na alam mo pong malapit sa Panginoon. Ayan. So next time you wake up feeling na surrounded ka with your enemies, don't panic. You pause, pray, and ask the Lord's help na makita po ninyo yung mga bagay-bagay beyond the problem. So this week po, when we are faced with a stressful situation, don't look down in worry, don't look around in fear, look up in faith. Because the battle isn't just around you, it is also inside you. Tandaan po natin, di lang naman sa labas ang battle. Ang talagang mahirap na battle, yung nasa loob. Yung pinaglalabanan mo, yung pangamba mo, yung worries mo. May battle din sa loob, bukod sa labas na nangyayari. And the victory starts with the right perspective. Habang binabasa ko po ito, nagkwento ako dyan sa verse 15. Bago ko po itinuloy yung pangalawang puntos, kinukwento ko lang po while I'm studying this. Tsaka ako nag-pray. Alam po ninyong pumasok sa akin dyan. Nagpasalamat ako sa mga taong ginamit ng Panginoon sa akin para sabihin o gamitin ng mga taong ginamit ng Panginoon para ipadaan ng kanyang mensahe para sa akin. Because I remember, napakaraming pagkakataon sa aking buhay na nangailangan ako ng tamang direksyon. Maraming pagkakataon sa aking buhay na hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Pero salamat sa Panginoon na naglalagay siya ng mga tamang tao sa atin para ipadaan ng kanyang salita at ma-redirect tayo doon sa plano niya sa atin. Kaya nga po, isa rin po na pwede nating makuha dito, make sure that you are surrounded with people na alam kung sino ang Panginoon, kilala ang Diyos at pagmumulan ng mga salita ng Panginoon. Kasi po, if you will be surrounding yourself with people na ang alam lang ay yung mundo, lalabas sa bibig nila ang paraan ng mundo. Kaya nga po, may impluwensyahan tayo. Salamat po, nandyan si Eliseo. And I can just remember yung mga past events ng life ko where God sent a person.
Pero alam ko tinig ng Panginoon at nag-guide sa akin na gumawa ng mga right decision sa buhay. No po. Mahalaga po yan. No po. At challenge din ito sa atin na kapag nagsalita tayo, challenge din itong pagmulan naman tayo ng mga salita ng Panginoon. Hindi po yung salitang nagbibigay ng pag-asa, hindi yung salitang nagbibigay po ng lalo pang takot at pangamba sa tao. Ano po? Paggamit tayo sa Panginoon, the Lord can use us to encourage others. Yan ang dahilan kung bakit po tayo nandirito. Pag mag-share yung pong problem yung kaya katamong kapatid o kakilala, you encourage him by saying, the Lord is good. The Lord is can able to help him or her. Yun po yung dapat lumalabas sa ating bibig pagmumulan ng pag-asa, mga kapatid. Pangalawa pong punto, may mga araw po ba na feeling ninyong nag-iisa ka lang sa laban ng buhay? May mga naalala po ba kayong times na parang nag-iisa ka lang? And to tell you the truth, kahit minsan may asawa ka, there are battles na hindi mo rin masabi sa asawa mo. Lalo na po sa amin, naintindihan ko yan bilang ama ng tahanan. May pagkakataon, hindi ko rin pwede sabihin sa misis ko kasi haligi. Not really because ayaw ko sabihin, but sometimes kasi, pinag-usapan namin ng mga mensen on Thursday po. Kasi po kumukuha din ng lakas yung pamilya sa mga magulang sa atin. Sabi po, they will tinitignan din yung father, yung tinitignan ng mga anak yung tatay, how we handle things. But totoo po nito, there are times na, there are battles na iniluluhod ko sa Panginoong ako lang. Ayoko nang mag-worry ang misis ko. But there are times na magkasama kami. Sometimes yung mga nangyari sa school, sa office, tinatanong ko ang Panginoon kung kailangan ko ba sabihin o kailangan ko lang talagang iluhod ng mag-isa. But there are really times na feeling natin tayo lang. No po? Feeling mo walang nakakaintindi, wala kang kakampi. In fact po, totoo naman, our marriage is not also perfect. Sometimes mag-share ko po. And itang reaction na aluay, itang expect ko na maging reaction na. Kasi sometimes po, pag mag-share ko, problem, in expectation ko, damaya na ako, sana kagulot. Siyempre po, makakailangan tang araw. Pero nang minsan, makaramdam niya mo. Pero wala, malalandimdam. So those are regular times and normal times na dumarating sa buhay na feeling mo walang nakakaintindi. You have shared pero hindi kwa. Naintindihan. May mga ganong klaseng mga pagkakataon. There are times na parang wala kang kakampi, parang buong mundo kalaban mo, yung mga ganong klaseng feelings. Ganyan po yung feeling ng lingkod ni Eliseo noon, yung feeling na surrounded siya. Yung ganon na po. Pero praise God. May kasama siyang propeta ng Diyos, no po. Someone who sees differently. Kaya sinabi po ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. I'm talking about verse 16. Next slide. Sumagot si Eliseo, sabi po niya, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Yan po ang sagot. Alam po ninyo, kakaibang tugon yan eh. Kasi kung bibilangin mo sila, dalawa lang sila, laban sa marami. Tapos biglang sagot, huwag kang matakot, marami tayong kakampi kaysa sa kanila. Siguro po kung ako yung kasama ni Eliseo nun, may nakikita ka bang di ko nakikita ako? Sigurado. Siyempre po, parang iba po yung dating. That's not a regular answer, normal answer sa isang question na sinabi po nung kasama niya. But ang answer po is huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. From a logical point of view, parang walang sense. Dalawa lang sila. Pero alam po ninyo mga kapatid, faith doesn't really count soldiers. Faith counts on God. Ganun po si Elisha. Elisha isn't counting soldiers. Hindi niya binibilang ang mga problema, sundalo, sa panahon na yan. Pero he is counting on God. What I mean is, ang tiwala niya na sa Panginoon. Hindi importante gaano karami ang mga kaaway, gaano kabigat ang pagsubok. Pero sigurado si Elisha noon na mas malaki ang Diyos kaysa sa mga ito. Yun yung nagbibigay ng tapang sa kanya.
Sometimes po, alam po ninyo, i-emphasize ko lang yung kanina, all we need is someone who will remind us na you are not alone. Mas marami tayong kakampi natin ng Diyos. Mas maraming nasa panig natin because God is with us, we are never outnumbered. Sometimes kailangan lang talaga ng person to say that. Ang panalangin ko po, habang nagpapasalamat tayo sa mga taong ginamit ng Panginoon para sabihin yan sa atin nung nasa mabigat tayo na pagsubok, mayroon po bang ginamit ang Panginoon sa iyo na, if you can remember, may mga pagkakataon po bang nasa pagsubok kayo, pasuko ka na, pero may papadalang Panginoon na taong basta na lang darating out of the blue at makakausap mo at nagpalakas ng iyong damdamin at sinabing, kaya mo yan, tutulungan ka ng Panginoon, manalangin ka lang. Thank you for all. We thank God for all of those people na ginamit po niya. Because sometimes, talaga po totoo naman, all we need is someone who will remind us that there is a God. At ang panalangin ko po, kung may ginamit na gano'n ang Panginoon sa ating buhay, it's high time. This is the right time na tayo naman ang magpagamit sa Panginoon para naman mag-encourage sa iba. Baka po yung katabi mo ngayon, o kaya po yung asawa mo, tahimik lang yan, o kaya yung mga anak ninyo, tahimik lang yan na hindi nagkukwento, pero they are facing a lot of trials and difficulties. Hindi nyo po alam, pasuko na. At kailangan lang na may magsabi sa kanilang, may Diyos tayo. Manalangin tayo, samahan mo silang manalangin. You pray together. You be the voice of the Lord encouraging those persons. Ano po? So, find people like Elisha. Be the same person like Elisha. Ano po? Na may faith-filled voice. Yun ang tawag ko. Yung boses at tinig pinagmumulan ng pananampalataya at pag-asa that will remind us of the truth na may Diyos tayo, na hindi po kailanman mag-iiwan sa atin. No po? Minsan may mga kaibigan kang takot na takot, ikaw ang magiging boses ng pananampalataya. Application po, when problem come, don't just ask, what's happening to me? Ask, what is God doing through this? Build po yung habit of seeing life through God's lens. Mas piliin nating tignan yun. Pag nakita mo ang problema, huwag ka muna magre-react. You close your eyes. Kasi po nakakita pa lang yung mata mong physical. And that's the beauty of praying. Because most of the time, sinasabi natin, we close our eyes when we pray. Though it is not po hindi naman po yan batas sa Biblia nagsasabi, pikit ka, pwede naman na nakamulat ang mata. Pero di po ba natural tendency natin when we pray, we close our eyes? Because when we close our eyes, kasi po ang praying is looking into things in God's lens. You're closing your eyes para po kalimutan mo muna yung nakita ng physical na mata. And when you close your eyes and talk to the Lord, nabubuksan yung spiritual eyes natin so that we can see the same problem pero with different lens. Kaya minsan po, pag amen mo, pagkatapos mo mag-pray, pagmulat mo, nandun pa rin naman yung pagsubok at problema, but may nangyari sa loob mo. May tapang na hindi mo mapaliwanag na parang iba ka after mo nag-pray, doon sa before ka nag-pray. May lakas ka ng loob, medyo iba na yung paningin mo doon sa problema. Hindi naman sa talaga literal na gumaan, pero gumaan ang pakiramdam mo. Because pag nagpe-pray tayo at ginagamit natin ang spiritual sight natin through prayer, mas tinitignan natin ang Diyos, may ginagawa ang Panginoon sa loob natin. Ano po? So yun po. Let's just build a habit of seeing life through God's lens. Not just the pain, but the purpose. Let's look at not the needs, but the provider. Not the storm, but the Savior. Yun po yung titignan natin. Pero hindi po doon na natapos po si Elisha na sabihin niyang, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. Inisip ko nga po yan, baka po yan mismo ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Okay, if you just open your heart. Baka may pinagdadaanan ka, kapatid, sinasabi ngayong umaga ng Panginoon, huwag kang matakot. Maybe there are some of us here na full of fear sa ating puso. O malinaw na malinaw po. Tanggapin natin yan. Let's accept that that's the word of the Lord for you this morning. Don't be afraid. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Baka feeling niyo pinagtutulong-tulungan kayo.
O kaya bumagsak lahat sa inyong ang problema ng buong daigdig na po. Mas marami tayong kakampi. Mas malakas ang Diyos natin kaysa sa lahat pong yan, mga kapatid. Pero hindi po natapos dyan na ganyan lang, na encouragement at yung truth. In verse 17, natapos yan sa pananalangin po ni Elisha. Hindi po natapos doon sa huwag ka matakot, pero nanalangin siya. Elisha prayed. Isang sabi po niya, nanalangin siya kay Yahweh, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Alam po ninyo mga kapatid, as a pastor, that's also my prayer this morning. That the Lord will open your eyes, our eyes. At pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karawahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Bigla pong nangyari, nag-blur ang lahat ng mga, nandun pa rin ang mga army. Don't get me wrong, nandun pa rin ang mga kaaway. Pero natakpan yung picture ng mga kaaway at yung takot na dala nun doon sa katotohanan ng mas malaki. Yung pong tulong na kayang gawin ng Panginoon para sa atin. Mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng ating mga problema. Ano po? Ang prayer ni Elisha, hindi para mawala yung kaaway. Pwede naman siya manalangin na, Panginoon, tanggalin mo lahat ng mga kaaway na yan. Hindi po ganun ang pinalangin. And sometimes, ganun ang nature ng prayer natin. Pag may problema tayo, Lord, tanggalan nyo naman po yung problema ngayon. Tanggalin po ninyo ito, tanggalin po ninyo yan. Mga kapatid, nandyan yan because of a purpose, maniwala man kayo hindi. Pag tinanggal yan ng Panginoon, hindi mafulfill yung purpose niyan. Kasi sometimes may pagsubok at problema, kasi gusto ng Panginoon, lumakas ka, tumatag ka, mag-grow ka. Kapag basta-basta na lang nawala ang pagsubok at problema, paniwalaan po ninyo ako. Pagka yan nawala, na hindi pa na-fulfill ang purpose ni Lord dyan, babalik at babalik yan. Bakit? Di ka pa natututo dun eh. Ang mga pagsubok, hindi po yan pinapatanggal lang ng basta-basta at tinatakbuhan. Hinaharap yan. Kasi kapag ka po napagtagumpayan natin yan, yung mayroon pong dulot na paglago yan sa atin. So instead of asking na, Lord, tanggalin naman po ninyo yung problemang ito. Instead of asking that, let's just ask, Lord, hindi ko po naiintindihan ngayon kung bakit dinadaanan ko ito. Pero kung itong kalooban mo para sa akin, alam kong may magandang plano ka dito sa pagsubok na ito. And dalangin ko po, mas makita ko kung ano pong purpose ninyo dito. Tulungan ninyo akong harapin ito, bigyan niyo ako ng kalakasang mapagtagumpayan nito. So we pray na matalo natin yung problema. Hindi po natin ipinapanalangin na tanggalin tayo ng Panginoon doon. We pray for victory. Victory ang atin pong ipinapanalangin. No po. So yun yung prayer po ni Elisha. Hindi po yung mawala ang kaaway. Ang prayer niya, Lord, open his eyes. So minsan po, yun din ang dapat nating ipanalangin na makita natin ang mga bagay-bagay sa kung paanong gusto ng Panginoon na makita natin ito. And when God opened them, yung mata ng kasama po ni Elisha, he saw the fiery army of heaven all around. God didn't change the battlefield. Same battle, same challenges, pero He changed the perspective. Yun po yung You may be surrounded by stress and pressure and fear, mga kapatid, but today, God is saying, anak, hindi lang yung mga problemang yan ang na nakikita mo. Hindi lang yan. There's more to it. And I pray na makita po natin na ang Diyos ay laging nandun. Hindi naman nawawala sa equation ng Panginoon eh. Minsan po, hindi lang natin siya nakikita doon sa part ng buhay natin, pero lagi siyang nandun. Kailangan lang nating alalahanin at mastignan siya. Sabi na nga po namin, iikot at iikot lang tayo doon sa sinasabi ng Biblia na we must fix our eyes on the Lord. Ano po? Final words po, dito na po ako mag-e-end. God is not asking you to fight the battle alone. Ito po kagandahan ng anak ng Panginoon. Tayong mga anak ng Panginoon, dadaan din tayo sa pagsubok. Di naman tayo exempted. Kaya nga lagi namin sinasabi, kapag tinanggap natin sa puso natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, hindi namin sinasabing magkakaroon tayo ng buhay na
na walang pagsubok at problema. That's far from the reality. Even the Bible, hindi naman tinuturo yun. Pero ang kaibahan po, though may mga pagsubok at problema, malalaman natin hindi natin kailangang harapin ang mga yan ng mag-isa. At alam nating may katulong tayo at tutulong sa atin ang Diyos. May pangako siyang hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. He's just asking you to see that He is already fighting for you. Tandaan po natin, paglaban natin, laban yan ng Diyos. And there are a lot of verses in the Bible na sinasabi ng Biblia that God will fight for us. So if we are fighting, huwag niyong isiping ikaw lang ang lumalaban. Inilalaban din tayo ng Panginoon. At alam natin na kapag kakampi natin ng Diyos, wala tayong katalo-talo. If God is for us, who can be against us? That's in the book of Romans na po. Ang daming dahilan sa kada araw para matakot. Pero mga kapatid, challenge sa atin. Piliin natin kung paano natin tignan ng bagay-bagay. Huwag po nating hayaan ang takot at pangambang magdikta ng bawat araw natin. Madaming ang dahilan para matakot, pero gusto ko makita po natin na mas may dahilan tayo para pagkatiwalaan ang Diyos sa ating pong buhay. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe po ninyo para sa amin ngayong pong umaga. Salamat sa presensya po ninyo. Salamat sa pangunawa na patuloy po ninyong ibinibigay para sa bawat isa po sa amin. Alam ko naman po, magkakaibang storya namin ng buhay. Bawat isa po naririto. Magkakaiba ang mga pagsubok na aming hinaharap. Pero sigurado, wala po ni isang makapagsasabing walang problema at wala kaming pagsubok. Because challenges, difficulties, problems, trials, and testings, mga po yan, constant yan sa buhay. Kahit kami mga Kristiyano na, mga anak mo na kami, we are not exempted sa mga bagay na ito. Pero we want to thank you, Lord, for this morning, for changing the way we see things. For giving us this privilege, Lord, na maalala na how we look at things really matters, Lord. Importante at napakahalaga kung paano namin tignan ang mga bagay-bagay. Tama, nakikita namin sa physical yung mga pagsubok at problema, pero hayaan po ninyo at hinihiling namin ngayon pong umaga na magsibukas din ang aming mga spiritual na paningin. Nang sa gayon, makita man namin ang pagsubok, pero kasabay nun makita namin na may Diyos kami na kayang gawin ang anumang bagay at may Diyos kaming umiibig sa amin, Panginoon. Ngayon ka pa ba namin pagdududahan? Namatay ka sa krus para sa amin. Kaya sino ba naman kami para pagdudahan ng mga pangako mo para sa amin? Kaya ngayong oras na ito, I pray for each and everyone that is in this place right now. And also, Lord, kahit po yung mga nanonood sa amin pong Facebook Live. Alam ko po na nangungusap ka sa bawat isa sa amin. Ang dalangin ko, Panginoon, magpatuloy ang iyong pagtuturo sa bawat isa sa amin ngayong pong umaga. Dalangin ko sa aking mga kahinaan at kakulangan bilang mga tagapagturo ng iyong salita. Punuin po ninyo ito. You are our teacher. Holy Spirit, paliwanag po ninyo sa amin ng malinaw ang mga salita po ninyo ngayong umaga upang sa gayon malinaw din namin itong maisagawa sa amin po mga buhay. Salamat po sa encouragement na yung binibigay sa amin na makita po namin ang mga bagay-bagay na ayon po sa kapamaraan ng nais ninyo. Salamat po at ang mensahe nyo sa amin, huwag kaming matakot na mas marami at mas malakas ang amin pong kakampi kaysa sa mga pagsubok at problema sa buhay na ito. Kaya I pray, Lord, comfort each and everyone and strengthen each and everyone upang sa gayon sa laban ng aming buhay, makapanagumpay nawa kami. At sa oras na ito, we will continue, Lord, sa aming pong pagtitipon. We will continue and do the breaking of the bread, Lord, together. We ask sa paggawa po namin ng Holy Communion na ito, we ask for a clean heart, cleanse our hearts, cleanse our minds, Lord. Nang sa gayon, maging pong katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan ang aming pong gagawin. We give you all glory and all honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.